Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. It says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinugrubaran. Sa krisis tangunyan dapat tarabangan, ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita gabus ng nagenyo. Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray ang ugma sa naga. Dawat pa may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenta, basta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Sa namamatay at ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, iyaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, pirming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilaray at ugman sa naga. Dawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang panglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nageni ka, naibasta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Nalalauma sa saligan, nangangataman, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11, sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga, liwat nga mong dadarawin sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, petsa 25 kan bulan na Hulyo taon 2020. Mga bareta ang tinaripon po Lunes sa Good Sabado kan ANN News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Asing nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page, asin City Government of Naga Facebook page. Ako po si Kate De Lovieres. Sa pangarang kan Bilog News Team, ini po ang iniman ng sendong mga kaibanan Roy San Ramon. Sa detalles kan sa tuyang mga bareta. ANN News Headlines Ngunyan. Detalyes kan mga bareta, nagkapirang opisina o pirang opisina sa City Hall temporaryong ipigsara pagkatapos na sarong empleyado ang magpositibo sa COVID-19. Ang bilog na detalyes halik kay Joel Sulina. Temporaryong isinarado ang pirang mga opisina kang City Hall matapos na may magpositibo sa COVID-19 na empleyado kaini, partikular ang Assistant Registrar kang City College of Naga na may local code number 289. Sigun kay Mayor Nelson Legacion, temporaryong ipinasarado bilang precautionary measures
ang opisina kang City Mayor's Office, City Budget Office, Human Resource Management Office, City College of Naga, Accounting Office, Metro Peso asin ang Naga City Investment Board para man ipasa irarom sa decontamination procedure ang mga opisinang nasambit asin masiguro na ligtas o salbado sa virus. Inasiguran man ni Alcalde Nelson Legacion na naka-quarantine naman ang mga naging close contact ni Bicol patient number 289 na mga empleyado kan City Hall, lalo na ang mga kaopisina kaini sa City College of Naga asin pigsalang tulos sa maniligong medical protocols asin swab testing. Para masiguro na day ini na ulakitan kan virus, pinaglalaumang madurar ang temporary closure kan mga nasambit na opisina sa sa aldaw na Lunes, petsa 26 kang Hulyo 2020, oras na makompleto na ang decontamination para man mailikay asin maprotehiran ang mga City Hall employees maging ang publiko na nagpapasiring sa mga opisinang apektado sa ngunyan. Work from home scheme ang pinapautob sa mga empleyado kang opisinang temporalyong nakasarado, mantang si Alcalde Nelson Legacion temporalyo man na mga opisina sa PSO Training Hall. So, ang tinutupo nila mga opisina na nakasarang niyan for purposes of implementing precautionary measures. Kabali po ang City Mayor's Office, kabali po ang Upward City College of Naga, si Human Resource Management Office, Accounting Office, City Budget Office, kabali po ang Metro Peso, and then ang NCI, Naga City Investment. Fair information nagpunta, nakaabot sa mga opisina niya itong empleyado pa siya dahil nag-positibo sa coronavirus. Para sa Naga Ngunyan News, Joel ANN News Headlines Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, gobyerno lokal kan Naga pigaandaman na ang planong pagbukas kan Interregional Public Transport System ngunya na Agosto. Detalya sa kay Don Jimenez. Plano kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga na urog na pahiguton pa ang seguridad sa Bicol Central Station o BCS and kaso na madagos ang planong pagbukas kan Interregional Transport System sa bulan nin Agosto. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion sa nangyaring press conference, pigsaysay kan Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o Bicol IATF-EID sa saindang pag-uulay ang planong pagbukas kan pampublikong transportasyon para sa mga interregional na biyahe. Buot sa bihon, kung madadagos, mapuuna ang liwat na operasyon kan mga biyahe na palaog asin paluwas kan Bicol, siring man ang paglaog kan mga bus sa Bicol Central Station. Kaya lang ngaya, baad ngaya by August, bukas na si Interregional Transport System. And therefore, mas buwelo si pagpuli kan mga LSIs, mga returning residents, I mean. And iyan si dakulang challenge. How do we know and how do we account for all of these LSIs, returning residents? So, ang main control point na po siguro kayan, ini magiraray, digdi sa may Bicol Central Station, dapat maglaog sinda dyan. Diba? And we have to coordinate with the owners of bus companies. Maaraman ta, duman pa lang, pag-book pa lang, maaraman ta na kung mga si-irisay, pasain. Magiging angat man subuot para sa gobyerno lokal ang pagpapautob kan presenting health protocols, siring kan magkakanigong pagdokumento sa mga nagpupuli, pagsairarom sa saindak kan rapid testing, pag-quarantine asin iba pa. Alagad sa ibong kaini, padagos na nagaandam ang LGU Naga para sa posibleng numero kan mga mapuli sa syudad. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News Headlines Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, gobyerno lokal kan Naga nagsertong day maturutikapo o makulang ang supply kan rapid test kits. Ang detalya sa ki Kate De Lovieres. Di mababa sa 50 araal daw ang pigsa sa irarum sa rapid antibody test sa syudad ni Naga. Prioridad sa test na ini ang mga locally stranded individuals, returning overseas Filipino workers asin ang mga pigsa sa irarum sa 14-day quarantine.
Aminado ang pamayukan Health Emergency Response Task Force na si Dr. Vito Borja II. Haros paubos na ang enot na supply nin rapid antibody test kits kan syudad. Kaya naman ngunyan pa sana, nagpapasiguro na sinda. With test, nag-reorder na po kita, another 5,000 test kits. Nag-partial na po kanisin ng 2,000 pieces talos. Mana kita magamit. Talagang gulpi po ang biglo rapid ngunyan. Hopefully po makompleto na by this week si 5,000 additional. So matotal na po kitang more or less mga 15,000 na test kits. Ang nagamit po kayo, 10,000. Puun kaya kan mag-implementar nin rapid testing ang syudad. Nasa 10,000 na ngunyan ang nagamit asinpig sa irarum sa rapid antibody testing sa manlain-lain na testing sites arug kan Jesse M. Robredo Coliseum na ang mga pigte-test, mga OFW, LSI asin walk-in. Nagkondukta man ang HERT nin rapid testing sa City Hall compound maging sa mga quarantine facilities. Dakul pa ang pigagamit araal daw nin rapid testing kits para sa padagos na ginigibong contact tracing. Apwera pa kaiyan ang mga private individuals na nagpapasiring sa Naga City Hospital para magpa-rapid test asin may bayad na 650 pesos. Ay, dakol po, dakol kitang sites eh. Yan po ang City Hospital, yan ang JMR Coliseum, ito pa pong duman sa quarantine. Kaya talagang gulpi pa ang consumption taral daw sa rapid testing. Nag-order na ang gobyerno lokal nindugang na 5,000 na rapid test kits na iyoan magagamit sa masurunod pang mga semana. Ngunya na dai patapos ang laban kontra coronavirus disease. Padagos na pigahagan ni Borja ang kooperasyon kan gabos tanganing malikayan ang nasambit na helang. Gibuhon pirmi ang pigpapautub na minimum health standards arug kan pagsuulot nin face mask, regular na paghugas nin kamot o sanitize asin mag-obserbar nin physical distancing. Para sa Nagangunyan News, Kate Doloviera. ANN News. Headlines. Ngunyan. Dugang na quarantine facility kan syudad pigahanda na para sa piglalaoma na pagdakul kan returning residents. Duwang treatment facilities naman nakaandaman para sa dakul na bilang kan ia-admit digdi. Detalya sali kay Joel Solina. Nakastambay asin ibinalik na sa dating status ang Our Lady of Lourdes Infirmary sa Barangay Carolina na may kapas na 8 persona matapos ining gibuhong treatment facility kan biglang magdakul ang numero ka mga nagpositibo sa siyudad ning Naga huli sa COVID-19. Ini ang kinumpirma ni Mayor Nelson Legacion kan Lunes sa pag-atubang kaini sa press con kay iba ang mga lokal na media sa syudad kung saan matapos ang disinfection sa area kan Our Lady of Lourdes Infirmary. Magagamit na uli ini para sa mga pasyente hali sa upper barangays kang syudad kumo ang mga nagpapositive sa COVID-19 dinadara ng una sa bagong campus asin building sa Almeda kan City College of Naga na may kapas na sagkut 80 individual. Itong Our Lady of Infirmary, Our Lady of Lourdes Infirmary, duman po sa Carolina, naka-standby po siya ngunyan. Kan dai na ma-akomodar ang mga nagpositibo sa coronavirus, ginamit na po siya as a treatment facility. But this time, given the need for an infirmary in the area, ibinalikta siya sa dating status. Considering that we have also enough that can be accommodated in our CCN facility. Mentras tanto, sinabi man ni Mayor Nelson Legacion na ang Leon Mercado High School asin ang Pacol Elementary School nakatalaan namang ibalik sa DepEd matapos na magpaabot na ning notisya ang ahensya na gagamito na ini sa padangadang naburukasan ng klase sa bulan ng Agosto 2020. Kaya nagaandam naman ngunya ng lokal na gobyerno na magdagdag ng quarantine facilities para sa mga returning residents asin mga may close contact sa mga nagpositive sa COVID-19. Kabali sa gigibuhong quarantine facility ang Pacol Sports Complex na kaya ang 30 sa 40 mga persona, JMR Coliseum na may 40 sa 80 kapasidad, nursery sa Carolina na may 10 capacity, ang Panikwason Facility na may 40 persona asina bagong tugdok na Santa Cruz National High School na may kapasidad na 28 persona. Alagad ini ipapaaram pa sa DepEd Naga ang Naga City Youth Center sa ruman sa mga quarantine area para man sa mga frontliners
Nasa presente igwaning 4 na naka-admit matapos sindang ma-expose sa mga positive patient para malikayan ang transmission ng virus. Bago sindaliwat na isa lang sa swab test para makumpirmang safe na ang mga ini sa virus bago liwat na pabalikon sa saindang trabaho bilang mga frontliners. Dilinaw kang alkalde na mayong ginigibong pagsalak kan mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 sa mga pasyenteng may mild symptoms baging ang mga pigka-quarantine na mga returning residents na taga-syudad gikan sa mga infected areas o pig-lockdown na lugar uli sa local transmission sa saindang komunidad. So in other words, mayong pagsalak, dahil po yan nakasalak, naka-classify si mga naka-quarantine. Whether it's in the treatment facility of the city or in the quarantine or isolation facility. Igwa kitang pigahanda na mga bagong additional facilities given the probability that there might be more returning residents who will be coming in within the next days or weeks. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, Oplan Sita mas pinakusog kan Health Emergency Task Force Security Cluster sa mga day nagsusunod sa health protocol. Ang detalye sa halik kay Kate De Loviero. Double time ngunyan ang security cluster kan Health Emergency Response Task Force sa pangingenot kan Naga City Police Office sa pag-implementar kan Oplan Sita sa bilog na syudad. Kay baan man lain-lain na volunteer groups, pigsurod dinda ang Central Business Districts 1 and 2 kan syudad sa pagpautob kan minimum health standards asin protocols ngunya na igwaning COVID-19. Bago lang po initong random na ginigibukang PNP na itong pinautob ta, may kasugaan po ang sa tuyang City Mayor kaya nagkandak po kita ning task force. For the past 4 days, nagkaigo po kita ning morning and afternoon Oplan Sita. Sa laog din apat na aldaw, sigun ki Deputy City Director for Operations Colonel Errol Garchitorena, aldaw banggi ang naging operasyon ninda asin sa lawig na ini, naka-record sinda nin sa sentang sitar sa mga dai nagsusulot nin face mask. An iba pig-warningan mantang an iba naman pig-tiketan. Pagkabanggi kadaklan sa mga nasisitar, mga nagbabalgar sa general curfew na nagpupuunin alas 9 hasta alas 4 nin aga. Nasa 26 na establishmento de negosyo naman ang nasitar ninda sa dai pag-utob sa tamang oras nin operasyon. Pero sabi nga ni Kayan, ano taday pa nagpupurundo na igwa pag na magkadikit na sila celebration and ano taday sila nag-uutob pag pig-abot ang 9 o'clock curfew. So both sabihon talagang tama ang desisyon ni Mayor na higpitan giraray, balik ta giraray itong pagpasunod kay ni. Barabanggi na ining gigibuhon kan security cluster tanganing istriktong ipautob ang mga ordinansa asin minimum health protocols. Hagad sa nangunyan kan mga otoridad ang bilog na kooperasyon kan gabos. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Pigpautob na lockdown sa Kanda, Concepcion, Pequeña, pighali na. Detalya sa kay Joel Sulina. Matapos ang haros tulong simana na naka-lockdown ang area kang Kanda, Concepcion, liwat na ining binukasan asing pinagpasairarom sa MGCQ. Kang aldaw na Martes, Betsa 21, kang presenteng bulan. Matapos na masigurong nasunod na ang health procedures asin ang pagparapid test sa mga natatadapang residente sa lugar matapos na magkaigwadigdi ng community transmission ng COVID-19. Sa report, asin opisyal na pahayag ni Mayor Nelson Legacion, pinagdesisyonan na kang Health and Emergency Response Task Force na dagos ng ilift ang lockdown sa dating pig-downgrade sa yellow zone na Kanda. Pirang aldaw matapos man mainot ng mahali ang lockdown sa spillway gabos sa Concepcion Pequeña na parehong lugar na nagkaigwaning community transmission kang COVID-19 matapos kandai maobserba ang health protocols asin minimum health standard ngaring malikayan ang pag-ulakit kang nakakagada na virus. Mentras tanto, pasado sa piniluwas na datos kang DOH-CHD Bicol asin kang Naga City Epidemiology and Surveillance Unit, tulong pasyente man ang dagos ng narahay asin nakalabas na sa treatment facility kan syudad na Iusinda Bicol number 160 na sarong 29 anyos na lalaki kan Spillway Concepcion Pequeña.
si number 163 na sarong 67 anyos na babae, asin si number 165 na sarong 60 years old na babae, pareho kang Concepcion Grande. Sa siyudad ng Naga, iguan ng 54 kabos na kumpirmadong kaso ng COVID-19, asin iguan na sa ng 19 active case as of July 21, 2020. Para sa Naga Ngunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, gobyerno lokal kan Naga ma-deploy na nin medical team sa Del Gallego Tagkawayan boundary tanganing padagos i-monitor o mag-monitor sa mga nag-aarbot na mga returning residents sa siyudad ni Naga. Nagbabalik si Joel Sulina. Nakatalaang mag-deploy ng personahes particular medical team ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga sa quarantine control o border checkpoints sa Camarines Sur, Quezon Province border para man sa returning residents na mapuruli sa siyudad ng Naga in connection pa mang giraray sa panagos na pagpreventar asin laban sa COVID-19. Sigun kay Mayor Nelson Legacion na pagkahamanan kang Health Emergency Response Task Force na pinamamayuhan ni Dr. Butch Borja ang pagkaag ng 3-men medical team sa boundary kan Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur, asin Tagkawayan sa probinsya ng Quezon. Ngunya na bulan ng Agosto, kung saan pinaglalauman na ang ruso ka mga mabaralik na mga taga-syudad ng Naga, kumututugutan na ang interregional public transport para man dumanpasa na masara na ang mga ini asin masiguro na maagi sa medical protocol ang mga kababayan ta na mapuruli digdi sa syudad. Sa ngunyan na nag-aandam na ang lokal na gobyerno kan syudad ng Naga ning dugang na mga quarantine facilities para dumandarahon temporaryamente ang mga i-isolate na mga returning residents para sa saindang mandatory quarantine bago isalang sa magkakanigong medical test o swab test para masigurong salbado ang sarong persona sa COVID-19 bago initugutang makapuruli sa saindang lugar. Pigsadol naman ni Alcalde Nelson Legacion si Mr. Ernesto El Camel ang pamayo kang NCDRMO para man makipagkoordinar sa Edbirong Camarines Sur, Provincial Government of Camsur, asin iba pang ahensya de gobyerno na nagbabantay man sa Camsur and Quezon boundary sa nakatalaang pag-deploy ng medical team kan syudad sa nasambitan na border. Itinauta po kay Mr. Erne El Camel si assignment. Ang sabi ko po sa iya, no less than 2 or 3 persons and dapat naka-poste po duman to coordinate with the EDMERO, the provincial government. Tanganing ma-document at that area si mga maralaog sa Naga. Maipasar po tulos, maipadara sa Satuya, si Pangaran, si ibang detalye. Tanganing pag-abot dyan sa may Naga Milaor border, aram na kung si Isay, anong bihikulo ang babantayan. As in, maasigurar na yan mahapit sa Jesse M. Robredo Coliseum to follow our medical protocols. Para sa Naga Ngunya News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, Department of Public Works and Highways o DPWH planong magbugtak ng makeshift isolation facilities digdi sa syudad ni Naga. Detalya sa halik kay Don Jimenez. Planong magkonstruhin ng makeshift isolation facilities ang Department of Public Works and Highways o DPWH 3rd Engineering District sa magkakapirang COVID-19 City Controlled Quarantine as in treatment facilities sa syudad. Sigun kay Assistant District Engineer Richard Ragrahio, ang direktibang inigikan mismo sa DPWH Secretary sa gabos na regional offices sa District Engineers na obhetong makatabang sa mga syudad as in Banwaan na igwang kaso ni Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Pigsaysay pa ni Ragrahio na sigun sa presentasyon kan sa indang opisina sa gobyerno lokal kan proyekto, ipinaabot sa inda na pwedeng mailaag ang makeshift isolation facilities sa tulong lokasyon. Kabali na digdi ang Jesse M. Robredo Coliseum. Dahil iguan na po baga siyang structure sa loob na mismo kang JMR Coliseum. Doon mismo sa open area, magibo lang siya ng mga makeshift na garo cubicle na siyang individual. Si proposal niya, may kaibanan na siya ng duman sa loob katong cubicle, iguan na siya may higaan, may sarong, pwedeng ilagay ng sarong chair and sarong desk. So para maging garo comfortable man. Tapos ang partition niya, mga plywood.
Sigun man kay Alcalde Nelson Legasyon, makakatabang ang asistensyang ini sa gobyerno lokal para sa mga nagyenyong masairarong pa sa quarantine huli sa COVID-19. Makatabang sa pagpakaray, kung igaw man dapat na ipakaray, na quarantine facilities kan sa tuya pong syudad. Nakahanda po sila na gumasto not in the construction of a new quarantine facility, kundi kung iguana na available building or structure, papakarayo na lang ito. So tig-welcome ta po, as in nagpasalamat po kita, and nakahanda na po sila na napunan ining pagpapakaray po kan mga quarantine facility. Sigun sa propwesto kan DPWH 3rd Engineering District, igwang itatagama na 80 makeshift isolation cubicle sa Jesse M. Robredo Coliseum, 40 sa City College of Naga, asing 40 pa para sa Santa Cruz High School. Para digdi, igwa pang piglalaoman na nasa 200 na isolation tents ang syudad ni Naga gikan sa Office of the Vice President sa OVP. Para sa Nagangunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Kamautang matabangan na makabangon ang mga saradit na negosyo sa nagpapadagos na pandemic sa COVID-19, zero interest loan program para sa mga small and medium enterprise kan syudad ni Naga, ipigtutulod ni Mayor Nelson Legasyon. Ang detalye sa Liki Kate de Lovieres. Ninhuli kan pandemya, dakula na ang naging maraot na epekto sa ekonomiya. Dakul na mga negosyo ang nagkarulugi, nagsararadong mga kumpanya, asin mga empleyadong nawaranin trabaho. Mayo pang kasiguruhan kung hasta nuarin ang siring na sitwasyon. Kaya naman naisip na Alcalde Nelson Legasyon na tabangan ang gabos ng micro, small and medium enterprises sa syudad ni Naga. Si mga negosyante ta na mas naapektuhan po kan COVID-19 since March 16 and up to now, na dai pa nakakabangon. Ninuli po ta sa DIT si capitalization na kahurugot po ito. Ning masustentuhan si pangaipo kan sa indang sadiri asin kan sa indang pamilya. Sa paaginin surat tigtulod ni Alcalde Legasyon sa sangguniang panlungsod, ang programa na nag-ooprisir nin zero interest loan para sa mga saradit na negosyante sa Naga. Kinakaipuhan kaini na maging pusog sa paaginin sarong ordinansa. Ninuli po kayan, minarahay ta na maghaman nin sarong programa asin ini po nakasumiti na sa sangguniang panlungsod. Tanang nga ipo po ini nin legislative action. Nin ordinansa na nagahaman kan programa asin naga-apropriar nin magkakanigong pondo. Suwestyon ni Alcalde Son para sa nasabing programa ang magtagama nin 10 milyones pesos ang gobyerno lokal, asin ang maproseso kan mga magiging aplikasyon para digdi ang Metro Peso. Katuwang kan gobyerno lokal sa paghurmakan programang ini ang Department of Trade and Industry, asin ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. So si further deliberation and the final form can ordinance will have to be acted upon by the sangguniang panglungsod. Hopefully, the soonest time, kung bako po ngunyan na papaaboto na session sa Martes, sana dahil na po maglampas sa bulan na ini. Tanganay makapag-avail na po sa iraram kan programa si mga intended benefit. Ang mga benepisyaryo kan programang ini, ang mga saradit na negosyong naapektuhan kan magpautob nin quarantine kan Marso. Asin may saradit na kapital. Piglalaoman kan alkalde na ang programang ini, apwera sa matatabangan ang mga negosyante, urog na matatabangan kaini ang mga empleyado na padagos na magkaigwanin trabaho. Pag dakol po nag-avail kayo ni dakol man po si matatabangan ta, and hopefully this will help revitalize our local economy. May sarap pa po kitang Pigbibilog pa ang programa kan sangguniang panlungsod, alagad pira sa mga rekisitos para maka-avail nin zero interest loan. Dapat lehitimong residente kan Naga, nag-ooperar ang negosyo sa syudad, asin igwanin patunay na lehitimo ang negosyo sa paagi kan Mayor's Permit. Para sa Nagangunyan News, Kate de Lovieres. ANN News.
Headlines. Ngunyan. Sa ibang bareta, face-to-face classes, plano ng punan ngunya na Setyembre kana Bicol Association of Private Colleges and Universities. Detalye sa halik kay Don Jimenez. Pigpaabot sa gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang planong pagpuon kan face-to-face classes kan Bicol Association of Private Colleges and Universities sa bulan nin Setyembre. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, plano ining gibuhon alagad ang implementasyon madepende sa sitwasyon kan syudad sa COVID-19. Put pa ako kung ano si posisyon kan City Government of Naga pag-abot po sa bagay na ini. Ang simbag ko, depende po niya ako siguro sa sitwasyon. Kung ang pag-uulayan tang sitwasyon, itong sitwasyon before June 25, okay sa kuya. Pero kung itong sitwasyon na dakon si kaso ng coronavirus, dapat magkaiguan ng second thought. Para digdi na pag-ulayan man ang hagad kang grupo na magkaigwan ng eksklusibong transport system para sa mga estudyante asin ang regular na disinfection kaini. Itong sa disinfection, periodic disinfection, pwede tamang gibuhon. Itong transport system involving students, kaipuhan na pag-ulayan yan to include the operators. Pigtawan man in direktiba ang Arts, Culture and Tourism Office o ACTO sa accreditation kan boarding houses sa syudad para sa mga estudyante. Urog ng kadaklan subot kan enrollees, residente kan ibang banwaan asin probinsya. Dapat si aspeto involving COVID protocols ma-incorporate duman sa mga accreditation requirement. Pigtawang doon man kan alkalde na engkaso na maidagos ang face-to-face classes kan mga estudyante sa Setyembre, kay puha na sigun ini sa ibababa na pulisiya kan Commission on Higher Education o CHED, partikularmente sa new normal, siring kan social distancing asin iba pa. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, proyektong community Wi-Fi na ibubugtak sa bilog na Syudad ni Naga. Biglalaom ang mga katabang sa online mode of learning sa nagdadangadang naburukasan kang klase. Ang detalye sa haliki Kate de Lovieres. Saro sa mga nahihiling ni Alcalde Nelson Ligacion na importante ngunya na igwanin pandemya in internet connection o an easy online access. Ngunyan kaya ang panahon ng COVID-19 na limitado ang hiro kan gabos, mas nagagamit ang online communication. Hulyo 18, Sabado kan makipag-olay si Alcalde Nelson Ligacion kay ibaan pamayukan City Information Technology Office na si Ruel Oliver sa mga representante kan Globe Telecommunications. Tanganing ilatag ang pigmamaut kan gobyerno lokal na community Wi-Fi. Itong pagkikipag-ulay po with Globe, together with Mr. Ruel Oliver, ang katuyan po kay ito magkaag nin mga Wi-Fi areas in the city. Narealisar na ang first phase kan free Wi-Fi access sa Naga sa mga piling lugar arog kan People's Hall sa City Hall grounds, sa gabos sa mga parke sa sentro kan Naga asin sa Naga City People's Hall. Susundan ang proyektong ini kan Phase 2, Phase 3 asin Phase 4 kung saan maut ni Mayor Son na maging available man sa mga estratehikong lugar sa kada barangay sa bilog na syudad ang Wi-Fi o internet access para sa mga residentes na kinakaipuhan ini. Pero ini kaya dahil Globe, syempre may may cost. Si maut ang internet connectivity na mai-provide sa tao. Itong libre. And that's what we are working with the DICT. And human po yan si direction kan sa Toyang Syudad. Making internet connections available to all, especially the poor. Buot kan proyektong free Wi-Fi na makatabang sa online class kan mga estudyante, ngunya na burukasan klase sa Agosto. Pakiolay sana ni Alcalde Nelson Ligacion sa kumpanya na hidaliun na ang pagtakod kan mga Wi-Fi, tanganing mapakinabangan na ini. May schedule kaya sinda eh. Halimbawa, itong phase 2, baad niya pwede makaya minang October.
pwede ka kung August. So yan si Pakiulay ta. Idalion. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovier. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang Bareta College Scholarship o NAGA Tertiary Scholarship Program, padagos man giraray sa ibungkan COVID-19. Detalya sa kay Don Jimenez. Mantinidon pagiging andam na magtabang sa pag-eskwela kan mga nagyanyong estudyante ang LGU Naga sa ibong kang kinakahampang na pandemya. Yan ang pigasigurar ni Alcalde Nelson Ligacion para sa mga nagmamaut na maging scholar kan syudad ngunya na school year 2020-2021. Sigun kay Hernani Soron, pamayo kan Education, Sports and Scholarships Office o ESO, nagkondusir na nin eksaminasyon sa indang opisina para sa mga estudyanteng aplikante kan scholarship kan Hulyo G sa sin 11. Alagad pigihiling ninda kuno arin posibleng gibuan ng exam para sa mga estudyante na yaon sa lockdown areas huli sa COVID-19. Ini tanganing masigura na matauan nin chance ang gabos ng mga nagyanyong estudyante sa pig-uuplisir na scholarship kan syudad. Piglalao man ang pagdugang kan numero kan scholars ngunyang taon huli sa implementasyon kan Ordinance No. 2019-042 na pigpanday mismo ni Mayor Son kan siya Vice Alcalde pa. This year po nadagdagan pa siya ng 3 million. So from 15 million kang last year, naging 18 million po siya this year. So baka kani po next year madagdagan pa ini, depende po sa sa implementasyon takon-dakol po si mga scholars na nagkaklase sa state universities and colleges na kaipuhan ng asistensya ng scholarship grant. So definitely we should request for additional funding for the scholarship program of the city. Kung marurumduman, nasa 18,000 pesos ang maximum amount para sa 100% scholarship grant kan mga nakalis na taon. Alagad huli sa ordinansa, malangkaw na ini sa 22,000 pesos ngunyang taon. Sigun man kay Mayor Son, pigsisherto ngunyan kan LGU Naga na magdagos-dagos ang programang panedukasyon kan syudad sa ibong kan pandemya. Ini tanganing masigura na dai maaapektaran ang pag-aadal kan mga nagyanyong estudyante. Gusto sabihin ko ano si programa in the past, yung manggiraray ang ipapasunod. Habo ta po na mawaran in pag-asa an sa tuya pong mga kaakian ninhuli lang sa COVID-19. Dapat man na pangaturugan, maipadagos, matupad. Asin an lokal na gobyerno kanaga an sa tuyang administrasyon handa na matabangan an sa tuya pong mga kaakian. Maabot sa 600 ang duwang enot na batches kan mga aplikante para sa tertiary scholarship program na madudugangan pa sa oras na po na eksaminasyon para sa mga estudyante na yaon sa laog kan lockdown areas. Para sa Nagangunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Yan na po ang katripunan kan mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunyan pong Sabado 25 kan bulan na Hulyo. Natabayanan kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Asin nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page, asin City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene de Asis, sangguni ang panglungsod kang Naga, asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate Delovieres. Sa pangarang kan bilog ni News Team kan ANN News, iniman po si Roy San Ramon, maray na aga, masunod na, urulay banwaan, ang tabayanan, ang mga detalyes kan sa muyang pag-urulayan, manunungod sa mga precautionary measures kan lokal na gobyerno kanaga sa COVID-19. Ini po si Roy San Ramon, maray na ito. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit
sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagente ka, basta kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo na balang. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nana, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman, nagana, 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 nagana. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Who says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan,
sa krisis tangunyan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita, gabos lang na genyo, magpangadji sana, magtubod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, babalik kularay ang ugma sa naga. Dawa pa may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang panindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, pirming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, babalik nilaray ang ugman sa naga. Dawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenyo ka, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Nalalauma sa sarigan, nangangataman, kita pirming andam, nagenyo laban lang. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Nyola, Roy San Ramon, asin Allen Riordanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Riordanga, San Ramon, Urulay, Banwan. Maray na aga mga tugang, balik kita sa Urulay, Banwaan, ngunyan pong Sabado, 25 kan bulan na Hulyo taon 2020. Sa pangarap po kan bilog na news team kan ANN News digi sa Urulay, Banwaan, kami po graran sa idong mga kaibanan ngunyan na Sabado, ang sa kuya pong partner ngunyan ayon sa kuyang bisita, Mr. Allen Riordanga. Sir, good morning. Maray na pag-aga partner. Maray na pag-aga po sa ito mga parantabay. Maray na aga po sa indo ka boss. Aram mo kaya ako na nag-intro, pinabisto ta ka na ta ikang guest ko niya. At the same time partner kita. May mga importante kaya mga tugang na tutukaron ko niyan si Mr. Allen Riordanga kang City Events Protocol and Public Information Office. Napaka-importante ang i-announce niya ngunyan. Duwang bagay na mahalagang pag-uurlayan ni ngunyan. Pares manggiraray sa COVID, Pero anenot manunungod digdi sa City Hall. Thank you. Yan. Pandua, manunungod duman sa mga bagong nag-positive, Inutong ko ining manunungod sa City Hall tabi partner. Garo may importante kang announcement, lalong-lalo na duman sa mga empleyados kang City Hall. Iya po. Sa maabot na Lunes. Not partner, ini po abiso bako lang po sa mga empleyado kan City Hall. Kundi po siring man sa mga may mga plano na magpasiring po sa City Hall sa Lunes para po magkuan ning serbisyo kan mga opisina kan gobyerno lokal po kan Sudading Naga.
Mga tugang, easy po baganindo na igo po kaming sarong kaibahan sa City Hall, itong sa City College of Naga na positibo. Ninhuli po kaini, igwa po itong mga pigdurumana na opisina na inot na po nga ni bagang pigsarado kanakainot pong mga aldaw. Alagad ang situya pong alkalde, si Mayor Nelson Ligacion, siringan po sa itong City Administrator, Mr. Frank Mendoza, sa rekomendasyon po na Health Emergency Response Task Force, nagdesisyon po na i-rapid test ang gabos sa mga empleyado kan gobyerno lokal kang Naga sa maabot pong Lunes. Alat ka, pero may dinagdagan ba sa pigsarang, Iyo po, kung dahil po baka lindo mo ko yan, ito po bagang treasury, pigdagdagta sa listahan, si City Treasurer's Office. Ninhuli po taigwang nagin impormasyon na itong persona nagpapasiring sa Treasurer's Office. And in fact, nag-withdraw pa, in-cash pa, dahil po siguro nagsweldo iduman sa City Treasurer's Office. Okay. Alagad, para po makasiguro mga tugang, para po sa kaligtasan kan mga empleyado kan City Hall, isiring man po sa kaligtasan kan gabos na mga nagenyo na nagkukuha po ning serbisyo sa satuya pong gobyerno lokal. And tamang-tama po, kumbaga naabot na itong inaapod na incubation period, kung sakali man baga na igwapang mga empleyado na nakanoparan ini yung satuyang pasyente sa City Hall, na taga City Hall, para po makasiguro may rapid testing pong gigibuhon sa maabot pong Lunes. Kaya po sa mga taga City Hall, primero sa mga empleyado, igo pong iluluwas na memorandum ang satuya pong alkalde na makondusir po ng rapid test sa Lunes. Sa Gabos? Sa Gabos. Okay. Sa Gabos. Pero po ang iinuton po, of course, ini mo ng City Hall main building. Tayaon po digdiyo, ito pong yaon digdi sa main compound kang City Hall, dahil po yaon digdiyo ang satuyang concentration, tayaon man digdi si nagpuon. Digdi man nagtinire sa tuya si empleyado. So para po makasiguro, ini po si Gabos pong yaon digdi i-rapid test. Mayo pong empleyado ang makakalaog direkta sa sainda pong mga opisina na mayo pong resulta ning rapid test. Ang gusto mo sabihon, ano yan, after plug racing o before? Mayo na po kitang plug racing, didirektahon po Gabos i-rapid test. So kung halimbawa po bagay kabag negative, so ika po papalaugong ko na sa opisina. Si Gabos pong mapositibo, isusuway na po i-isolate, tangarig pong obserbahan, asin pong dagos na pong iswab. Okay. Sa inibubugtak ang kuya? Malag po ning testing booths digi sa satuya pong City Hall frontage, digi po sa may atubangan kang City Hall. May pong ang Gabos pong empleyado i-test mapila day man. Ang prioridad, ang prioridad, kaya po pagkaaga, ang morning po Gabos na frontline offices, Gabos ng frontline offices, iyo po ang i-renoton. Sinda po itong Civil Registry Office, City Mayor's Office, City Treasurer's Office, Accounting Office, Budget Office, City Health Office, City Assessor's Office, City Social Welfare and Development Office, ito pong sa indang main office sige sa City Hall. Kaibahan po dyan ang City Population and Nutrition Office, ang General Services Department, ang Metro Peso. So sinda po ang i-renoton, sinda po ang prioridad. So anong mas mapuon tabi? Mapuon po kita ning alas 8 ning pagkaaga kan rapid testing. Asin po sa ibang mga opisina tatapuson sagkod maghapon. Ninhuli po kaini ito pong mga naunambitan ining mga opisinang naunambitan, Civil Registry Office, ito pong makoroan ng Travel Authority sa Travel One Stop Shop. Ito pong City Mayor's Office, City Treasurer's Office, Accounting, City Budget, City Health Office, Assessor,
City Social Welfare and Development Office, City Population and Nutrition Office, GSD as in Metro Peso. Sinda po mapuon ang operasyon alauna po nin hapon. Okay. Ano po, alauna pa po ning hapon. The rest po kan mga opisina, makakabukas lang po sinda after matapos ang rapid test sa inda pong opisina. Okay. So as they are through, saka lang po makakabukas kan opisina. Ito pong may mga tuyo duman sa mga inot na mga naunambitan tang opisina, makakabukas po sinda alauna. Maluwas po ang syudad ning detailed list kan mga opisinang mabukas ning alauna. Okay. Sumayo po duman sa listahan, gusto pong sabihong kaiyan, dahil po na po yan yung operasyon sa Lunes. Alagad po ang mga empleyado, obligado po na maglaog. Sa magkapera pong bagay, 1, para mag-complete duman sa rapid test. Number 2, para po magtabang sa pag-disinfect, as in pag-decontaminate kan mga opisina, pagbugtak ni mga necessary precautionary interventions, engineering control sa loob kan mga opisina. So, iyan po ang gigibuhon sa Lunes. Paano itong, isingit ko lang, paano itong ibang opisina na halimbawa, day pa nakabali duman sa listahan kang inot na rapid test, Malawag, kayo po maglaog. Malawag po sinda. Okay. Yaon ang po giraray sinda sa paglaog, pero po dai mo na ma-operate ang sa indang opisina. Mayo mo na pong aako na kliyente. Okay. Ito pong mga nasambit na opisina. Ito pong dai po naunambitan na mga opisina. Kaya po ipaprioridad kang syudad na matapos po itong pag-rapid test duman sa frontline offices. Okay. Tasinda po talaga itong sabi nga ni Kayan, pirming tinatawong mga opisina kan gobyerno lokal. Gusto mo sabihin, partner, si mga may tuyo sa mga opisinang ini na lalong-lalo na itong mga naghahagad ng tabang, pwede sila magdigdi mga 1 o'clock na. Iyo po. Pag nagpuo ng opisina. Iyo po. Iyo po. Dahil po agad, alanganin. Opo. Dahil po magpasiring po sa City Hall, si mga may tuyo po sa City Hall, ning day pa po alauna. Nagpapadagos po kayan ang rapid testing kan syudad. Okay, so malinaw. Siguro malinaw naman din sa mga empleyado, saka duman sa mga nag-aantabay sa tuyang ngunya na mga may tuyo po digdi o may transaction digdi po sa City Hall. 1 o'clock po mapoon. Okay? Sir, pandua, tabi partner. May mga bagong nagpositibo tulo digdi sa Ciudad Dinaga and may mga ipig-lockdown na lugar digdi sa Laogan Ciudad. May mga hahatudan ng tabang. Ano si instruction, anong ginibunindo kasubang na instruction ni Mayor Nelson Ligacion katakod kang precautionary measures na yun? Primero po, iga po kitang tulo na nagpositibo kan subanggi. Ang saro po kayan, bank employee na kahiraki po ning kuyan, ning kagurangnan, nakisumaro, nagtugot, nagkusog buot, na siya po pangaranan. Di latest yan. Iyo po, siya po pangaranan, nagpaluwas po ning anunsyo sa tuyang opisyal na pahayagan sa tong alkalde. Okay. Si Bicol 336, po, nagtugot po siyang ngaranan na siya po si Maria Francia Franz Nabal. Siya po empleyado kan BDO Magsaysay. Yan. Ning huli po kaini, nagpapasalamat po ang gobyerno lokal kang Ciudad Dinaga. Nagkatao po ning pag-umaw kay Ma'am Franz. Siring man po sa iya pong pagkatrabahuhan. Ang BDO Magsaysay. Okay. Na nakipagtabangan sa gobyerno lokal, sa contact tracing team, sa City Health Office, sa kamautan po ninda na maparikas an ispuertos kang syudad ang sa tuya pong mga aktibidad katakod po kan paghanap katong mga possible contacts ni Ma'am Franz Nabal. Kaya po si mga amiga katrabaho, mga kliyente kan bangko na igwa po ning direct contact. Gusto pong sabihon may face-to-face contact, nakaulay si Ma'am Franz Nabal. Puon po kan Hulyo 13. Sagkod Hulyo 24. Hulyo 13 saka Hulyo 24. Kami po nakikiulay po sa Indogabos na tulos na mag-apod
o mag-text kay Ma'am Divine Onsa, ang pamayo kang City Epidemiology and Surveillance Unit kan City Health Office sa numero 0905-575-3340. Giraray po, 0905-575-3340. Natulos po na mag-upload, mag-text sa numerong iyan kung kamo po igwang close contact kay Miss Franz Nabal. Kamo po isa swab. Alagad kung ngunyan po aram nindo kung kamo close contact niya, kindly isolate yourselves. Sa ngunyan, mag-isolate po na kamo, dahil mo na po kamo makipaghalubilo sa ibang tao, maski po sa indong sa diring tao, mga kapamilya, magkulong mo na po sa kwarto, magsuway mo na po sa ibang tao. Tangarik pong dahil kung sakali pong kamo man igwa, dahil naman po kamo makaulakit pa sa iba. So makakuin ko na sinda, mag-upload ko na sinda duman, mientras sa kaano sinda, naka-isolate, tanganing ma-swab na or Iyo po. ma-test. Igwa pong schedule kang pag-swab, dakul po kaya ang isa swab tabi, mga tugang, partner, Okay. kan sa tuya pong City Epidemiology and Surveillance Unit. Tatandaan ta po, igwa po kitang sarong padi na nagpositibo man. Correct. Si Bicol number 338. Kaya po lockdown ang Holy Rosary Major Seminary, asin po ang Carmelite Monastery. Dakulon po ang isa swab duman, ini po si igwang close contact. Haros ki Bicol number 338. Igwa din po ining mga pigdumanan na mga lugar kung saan po siya nagkondusir ning mga misa. Although po igwa pong ginahalat kitang anunsyo hali sa Archdiocese kan Cáceres, garo po igwang initial na impormasyon na garo po ngangaranan man si Father. Tangarik pong makatabang man sa pag-contact trace, asin po mahidali man sa sagibo po kan swab. Kaya po puan po talagang kooperasyon kang gabos partner kasi kung dai po tulos nagbubutwa o dai tulos nagdudulok sa tuya si mga close contacts, kung talagang dai po nag-aaram-aram si mga close contacts na sinda palan may close contact duman sa tuya po mga patients. Nauubos po ang oras kan contact ang kang syudad sa contact tracing na imbis ko nakakaswab tulos kita. Saka kung halimbawa asymptomatic, dahil ka nag-aaram, mas nagdadako lang na Correct. Iyo po. Pero katakod man kayo ni tabi partner, makiulay man po kita sa gabos. Gabos po mga tao, bako lang po sa mga nagenyo. Gabos pong inaabot ta. Haliunta po ang stigma kang ining nagpaporositibo, mga close contact. Tang katunayan po, nagkakaw sa inining bako lang pong depression duman sa mga taong imbwelto. Kundi nagkakaw sa po inining takot maski po duman sa daiman infected. Asin si posibleng infected na habong magluwas dahil takot kan pagkundinar kang komunidad. Imbis si suporta, si pagtabang, pagkundinar lugod ang na experience haninda. Kaya po kami nakikiulay, autuan po lugod ang pagkakahilang po ning COVID, mahiyo man namuya ka iyan na nagdesisyon na ngunya na aldaw gusto ko magka-COVID. Autuan po lugod na data po pandirihan itong mga taong ini ang nagiging itsura kaya partner. Kumbaga pag may garo kala mo baga igwang dadaraho na kamalasan, kadimalasan ang nagkahilang ning COVID. Sana po bako man arog kaya sa tuyang pag-tratar. Mag-ingat na lang. Mag-ingat, maglikay. Sa paglilikay po may tamang paagi man. Nadaiman kita nagiging mauri. Sabi nga ni kayong partner, magkaiba ang pagiging malikay sa pagiging mauri. Sa kapag nag-ingat ka, sa pagmati ko, dahil ka man maulakitan. Halimbawa, nagkaigwa ka ng contact, dahil man porque nagkaigwa ka ng contact, nagkahilingan ka mundo, maulakitan ka. Correct. Sa mga close contacts po, dahil po nangangahulugan na halimbawa, kami po ni partner Roy, magkaibanan kami digi sa studio. Kami po baga ngayon nagkahilingan man lang 5 minutes or less. May man kaming contact. Pareho kami naka-face mask. Face mask.
very low po ang risk. Ang sinasabi ito po mga Correct. tugang na close contacts, itong halawigo na maray ang exposure. Halawigo na maray ang exposure. Pwedeng magkaibanan kamo sa 2 oras, nag-iistoryahan kamo, nagakan pa kamo, nag-inom. Yan po ang mga close contacts. Nag-abrasahan po kamo, tapos ka nag-abrasahan kamo, day ka naghugas. Pagka kuya day ka naghugas, day ka nagsanitize, tapos nagparakapot ka pa sa lalawgon mo. Yan po ang close contact. Kaya mahalaga, partner, ang face mask. Mahalaga po ang face mask, mga tugang. Kaya duman po sa mga nakairibahan or may prolonged exposure. Kaibanan yan sa harong, sa opisina, or sa tambayan kung nagsain pa man ito mga pasyente. Out pa ang po lugod na orog na po itong mga kaibanan po ni Ma'am Franz na siya nagpabistado na, Franz Naval. Okay, oo. Out pa ang po lugod na para makasiguro makipagtabangan. Opo, makasiguro. Makasiguro. Para na itong pasiguro. Oo, tabaad po may dinudurumanan kita, nagkakausa naman pala kita yes, lalong-lalo na naman sa pamilya kung nakabot kita. Nausaw na lang, tabi, partner, medyo tika po na kita sa oras, may idadagdag bang lugar na ilalockdown ang lokal na gobyerno Canlago? Actually, partner, nagbawas nga ni si lockdown area ta. Ito bagang DECA, pig sabitan po si lockdown area, duman sa DECA. Ta, sigun po duman sa investigasyon, ngunyan po nagluwas na limitado man pala si hiro kang pamilya duman sa street sana. Kaya pinasilitan po, so imbis na lockdown, pigpasadit pa siya further to street. So, kaya po nagbawas pang lalo. Kung sabihin, duman man lang siya sa areang itong... Si area lang po talaga kan pamilya kung saan po Dahil man nagparalayaw-layaw kung saan. Daiman. Although may mga contacts kaya si kapamilya. Pero si pasyente, actually, kuyan man. Dainggayo man. So, may nakitang ilalockdown na area. Ay correction kay ninyo. Sa ngunyan po, mayo naman, dahil po ang Holy Rosary Major Seminary, gated. So, ang Carmelite Monastery po is also gated. So, dahil yung problema. Ito pong sarong compound dyan sa Dayangdang, sadit lang po sa area. Actually po, ito, daiman po nga nakihalubilo sa iyang community. Naguluwa. Kailan po, nagpapaniguro lang po kita, taigwa pong mga kairibanan sa harong na iyo ang sa compound na nagluluwas. Pero po, baad po in the coming days, mag-lift man lang po si initial investigation, daiman po para luwas o tawo. So, pwedeng mapadali siya? Mapadali. Okay. So, ikaw pa? Yung man lang yan, partner. Mga updates na. So, yung man lang po yan. Importante ha. Duman sa mga empleados kan City Hall, si mga nagdidig din po sa City Hall, saka po duman sa mga nagkaigwa ng close contact, duman ki ma'am, Bicol number 336. Ay partner, siguro ba antes kita magpaaram, mga tugang, makikiulay po kami para po siguro makaiwas kita sa mga misinformation. Sige. Makaiwas po kita duman sa mga salang impormasyon na nakukuata. Makiulay po kami na kung ang pag-urulay po manungod sa mga COVID update sa syudad ding Naga, ang official pages po kang syudad, iyo po ang mga minasunod. Naga Smiles to the World. Pangduwa po, City Government of Naga. Ang sunod po kaya, ang official Facebook page ni Mayor Nelson Ligason, iyo po ang Mayor Son Ligason. Baka pwede itong maipahiling sa screen, tabi, Johnny Boy. Brad Johnny, kung pwedeng si mga official page kang asin po ang page kang Sepio Naga. Gabos pong updates manungod kang COVID, asin po update sa syudad. Pinopost tapo dyan. Out pa ang po lugod na we get information from those pages. Tanganing mayong fake news. Opo, mayong fake news. Dahil po kita ma-misinform. Takitaman po, partner, naging policy naman kang hurt na kung kay puan i-divulge, dini-divulge man. Kaya lang po talaga, ikaw po mga instances sa talagang data man pwedeng isabi. Kurog na po kung may pagtugot. Sinagtugot lang. Oo. Madali po kaya magsabing pangaranan. Ang hapot po kung kamo man ang imbultong tao, mamumuya kamong pangaranan. Naday lamang kamo pigpaaraman. Sa Naga po, we fully
we fully implement ito pong Data Privacy Act na gusto taman po yan gibuhon, gusto tamang pangaranan, pero po dapat dayon man kita maglapas duman sa diretsos man kang iba. Si Bicol number 336 nagsabi ngunyan. Nagsaye po, oo. Nagpasabi kay alkalde, may po ngayang problema sa muya. Ini po ngayaan sa kuyang kontribusyon sa kalakawan kang syudad. Tamay man po ngaya kung inot na inot po ngaya, di ko man po ngaya ini ginusto. Dahil man po ngaya ako, nagkataon po ngaya, nagatrabaho ako, kaya po ako magluwas sa harong. Si BDO man po, si BDO magsaysay, kaya po ang pagpasalamat po kay Sir Joby, kang BDO na nagtugot po na ngaranan sinda. Ang rason po kang BDO, in fact, sa post ini ni Mayor dahil man po ngayon kami maging sabi nga ni kaya, hindi kayo makakasunod duman sa samuya po ngayang slogan na we find ways. Kung ini po ngayang itatago. Ini nga pong sitwasyon ini, itatago mi. So we find ways and we will help the city in finding ways kung paano nga po kamo makakaparikas kan sa indo pong mga aksyon manungod po sa bagay. Kaya saludo po kami kay Bicol number 336, kay Ma'am Franz Nabal. Ma'am, salamat na maray sa pag devolve po kan sa imong pangaran. Ano po? Tayo po pangaranan digdi po kan lokal na gobyerno kanaga. So sa pagi po kayan, mapaaram na po kami kan sa kuyang partner ngunya na aldaw na Sabado sa Urulay Banwaan. Sa pangaran po kan bilog na news team kan Anaga Ngunya News. Sa pangaran man kan sa tuyang KMFM 100.7 radyo kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Siring man po sa si Naga City Government, sa lokal na gobyerno kan Naga, sa City Events Protocol and Public Information Office, siring man kay Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni Diasis, sinsang guni ang panlungsod kan Naga. Nagpapaabot po kami ng pasalamat. Kami po ang sa inyong mga nakaibana. Ini po si Allen Rayondanga. Ako man po si Roy San Ramon. Maray na hapon. Rayondanga, San Ramon, Urulay, Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rayondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan.